Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Proverbs chapter 3, verse number 9 to verse number 10. Kung ang basahon din is, ang lista niyong mga mata. It says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So atong sigutan nining kabuntagon, the truth about first fruits. Natay mga lakbit-lakbit nga mensahe about giving, and say matakal na to ang gitawag first fruits, but this time it is kini nga subject intended gid siya para sa mga or sa gitawag first fruits. So o gano ato ning brought up or take up, it is because in my conviction ako ang sa ako ang part, I hate scammers, I hate deceivers, no? Muna ako ang purpose ngano nga ako ning gidadala, it is because daghan kay mga tao nga mga scammers karon, daghan kay mga tao nga deceiver sa ato ang panahon karon. And ang pinaka sad part is because ang nagamit nini ginagamit nila ang word of God. So nagtago sila sa simbahan, nagtago sa gitawag og pulong sa Ginoo, and telling people nga buhaton ni siya. But let's try to dissect kini nga klase sa gitawag og truth, kung sa atong panahon applicable di siya, kung dili ba ni siya scam once itudlo sa mga kasimbahanan or sa usa ka magtutudlo kuno sa pulong sa Ginoo. Now muni atong gidala kini nga mensahe, it is because I used to teach and practice this kind of doctrine, but when I found out nga daghan ay kayong mga inconsistencies, no, when it comes to kung imong itandi siya sa pulong sa Ginoo, dapat daghanan niya mga inconsistencies nga dili siya angayan dapat ano man kay dili siya applicable in our part. Now usually ang mga tao nagamit ini karon nga subject or nini nga gitawag og doctrine, usually ginagamit nila ni sila in terms of monetary giving, no? Naghisgot sila og kwarta, basta first fruits ang hisgutan, ang ilahang una-una kwarta, sweldo sa ilang membro, sweldo sa mga tao kuno nila nya first salary ihatag nila sa ilahang simbahan. Tanaw na to kung tinud-anay na siya, tanaw na to kung biblical na siya. It is because ako nang kasulti, it is a burden to the people nga diin gina-impose kini nga klase sa doktrina. The concept of first fruits is deeply rooted in the Bible, especially in the King James Bible. It contains several verses that reference it. Ay mga referensya sa Biblia atong mabasa nining kabuntagon karon. Now, ato ni siyang itagsa-tagsaon kung unsa may gisulti sa mga passages, how these passages of the scripture describe this subject, no? Their purpose, their spiritual meaning. Pero nato kung unsa gid siya. So, di ta rin magdugay ato ni siyang isgutan kining subject first fruits. I've seen makita mga kasimbahanan, say ilang
masulat sa kining word ni first fruits, masulat sa sakyanan, no? Ano man, doon sila intended nga ang atong first fruits karon nga year is mo atong project sakyanan. Ang first fruits ato karon nga year ang atong project kining church building. So ginagamit nila ni as kanabang pang pangbala o pang pruiba nila. But tanaw na to kung unsa gid ang truth niini sa Biblia. Ano man ang magsulti nga kining nga practice kamatuoran kung imo siyang itandi in light of the scripture. But when the scripture tells anything, alahi na nang istorya. Kung unsa imong practice imong simbahan karon ang Biblia lahi ang gisulti, that means kanang imong practice di wala na naka-align sa pulong sa Ginoo. You are practicing outside of the scriptures. So imuha na lang ng binuhat-buhat. Na atong tan-awon karon kon ang practice sa mga denominations nowadays mo haom ba sa unsay gisulti sa Biblia. So number 1 atong makita dinhi para atong tagaag pagtagad. Number 1, first fruits. Okay, first fruits are connected to Jewish feast. Okay? Connected to Jewish feast. Ang gitawag first fruits, konektado siya sa gitawag og Jewish feast. Now, we know nga doon na gitawag og 7 feast ang mga Jewish people. Isa ni ana ang gitawag og first fruits. So sa 7 feast, isa ang first fruits. So kini di ay in the olden times in ancient Israelite or ancient Israel, kining first fruits feast ni siya, usa ka festival sa ilahang panahon. Usa ka religious festival. In ancient Israel, the Feast of First Fruits was an important religious festival that commemorated the beginning of the grain harvest. It was a time when people gave their first produce to God in faith that He would bless the entire harvest. So ang maori ay nga gitawag og pag-practice ang first fruits sa ka festival sa ka feast sa Jewish religion na atong makita din ha. For example, atong basahon Numbers 18 verse number 12 in the book of Numbers 18 verse 12 to 13. Sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Atong tan-awon ang maong passage. Numbers. Okay, Numbers 12 Numbers 18. Numbers 18 verse number 12 to verse number 13. Ato makita din verse number 12. 18 verse number 12. Iyon ang pulong sa Ginoo din all the best of the oil. Naghisgot siya best of the oil and all the best of the wine and of the wheat, the first fruits of them which they shall offer unto the Lord, them have I given thee. Verse 13, and whatsoever is first ripe in the land, which they shall bring unto the Lord, shall be thine. Everyone that is clean in thy house shall eat of it. So first fruits, referring to sa mga agricultural income or agricultural products nga naabot sa ilahang mga kayutaan. Now, take note i-observe kung naghisgot ba siya diri og monetary giving. Ang first fruits, naghisgotan ba niyang monetary giving? Usually, ang Biblia, gibalik-balik niya na ang first fruits sa pulong sa Ginoo, mga agricultural products. Nga, unsay abot sa ilahang gitawag maunay ilang ihalad sa Ginoo. Now,
sa atong panahon gilahi karon. Manang lisod kayo kung naay mga tao mag-practice dinhi o nya dili mao nganuman. Ingon sa Biblia, first fruits na gani mga bunga guna sa imong kaumahan. Mga abot gina sa imong kaumahan. Ya karon ingon sa ang kanang imong sweldo abot man na. Unsa naman taon ning mga tuhan? Naong ra kay kwarta. And kining first fruits ato makita karon atong hisgutan sa ikaduha. But first fruits atong gibasa dinhi is unsa? Ang first fruits nga atong hisgutan mga abot sa kaumahan atong makita dinhi. So these verses demonstrate God's instruction to offer the best of the harvest as a sacred act of dedication. So atong makita dinhi ang first fruits unsa tong pinaka the best. Pinaka the best mo to imong i-offer, mo to imong pwede namong kanon in sa Biblia. Katong mga limpyo sa imong balay, mga limpyo nga mga tao pwede makakaon. Now the offering of first fruits. Exodus chapter 23 verse number 19. In the Old Testament, makita din God commanded the Israelites to bring the first fruit or the first and the best of their harvest to Him. This was an acknowledgement that the blessing came from God. So manang atong magbasa in the book of Exodus chapter 23. Exodus chapter 23 verse number 19. It says, the first of the first fruits of thy land thou shalt bring unto the house of the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. His gutsyag first, the first of the first fruits of thy land. So, munang offering sa gituwag og first fruits. So, the first of the first fruits. Munang sulti sa Biblia. Another, Leviticus 23, verse number 10. It says, speak unto the children of Israel and say unto them, when ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of first fruits of your harvest unto the priest. So, ato makita din these verses highlight the practice of bringing the first part of the harvest as an offering to God. Number, ato makita din ikatuloy is the first fruits as a sign of gratitude and honor. At makita din as what our text says yun diha. So the idea of honoring God with the first and the best portion extends beyond the physical harvest to how people manage all of their resources. The principle encouraged the Jews to put God first in every aspect of life, in every aspects of life. So ato makita in our text, masulti diha, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So, ato makita din Number 4, that makita, letter D is the blessing of offering first fruits. Thy blessing. Ato makita din Sa Old Testament, ingunana siya, na blessing. Once mag-offer kag first fruits, na blessing. Yun ang Biblia, nagparami sa Ginoo blessing. So, in the Bible, especially in the Old Testament, at makita, those who offered their first fruits were seen as blessed by God. The principle of giving the first and best to God is connected to His ongoing provision and care. At makita din For example, in Ezekiel 44, verse 30. Ezekiel 44, verse number 30. Okay, Ezekiel 44, verse number 30. It says, the first and the first of all the first fruits of all things, and every oblation of every sort of your oblations shall be the priest. Ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house. So there's a blessing kung hatag ang mga Old Testament people, the Jewish people, sa ilang first fruits. And what is the first fruits atong isulti din agricultural products. There's no such thing as monetary. There's no such thing as monetary form of giving.
when it comes to first fruits. It's always na siya agricultural products. This verse indicates that giving the first fruits brings blessing upon the giver's household. Number 2, first fruits are connected to Jesus' resurrection. Now, ganina nagisgot kita og first fruits nga din practice sa Old Testament under the law. That is a feast according sa atong basa. And it refers to agricultural products. Now, in the New Testament, first fruits are connected to Jesus' resurrection. So, kung mag-practice ka og first fruits karon, nganong nahimo mang giving sa atong panahon karon nga ang first fruits in the New Testament nagisgot man siya resurrection. So ato makita diri in the New Testament, the concept of first fruits takes a symbolic and spiritual dimension. At makita referring to Jesus Christ and his resurrection. Just as the first fruits of the harvest were a guarantee of the full harvest to come, Christ's resurrection is seen as the first fruits of resurrection of believers. Now, first fruits is tied with resurrection. Okay? Connected siya sa word nga resurrection. Sa Biblia, doon na tayo gitawag og first resurrection. First resurrection. Doon na po tayo gitawag og second resurrection. Muna ingon sa Biblia, blessed is he that naging party siya sa first resurrection. Kining first resurrection, there are 3 events. Ang first resurrection, 3 parts na siya. 3 parts of resurrection. Kining first resurrection, doon ay tulo ka party diha. And it is tied also sa gitawag farming. Now, remember first fruits sa Old Testament times? Tied siya sa gitawag farming, agriculture, pagpanguma. Maupod ang resurrection. Tied sa gitawag og farming. Sa farming, doon ay tulo ka part diha. Okay. Doon ay gitawag og first fruits. Di ba? Una is first fruits. Ang 3 parts diha mo ni first fruits, number 2 harvest. Kung tanawin mo sa gitog farming, harvest. And number 3 gleaning. So unang tulo ka part sa gitawag og sa farming, sa agriculture, mananum ka. Oni ang first fruits una, then dunay harvest, then dunay gleaning. Now, sa unsang paagi na tied siya sa gitawag resurrection. Sa first resurrection, dunay tulo ka part. Gitawag og first fruits. Una, munang si Kristo, part siya sa first fruits. Tanan to. 1 Corinthians chapter 15. Okay, 1 Corinthians chapter 15. And then verse number 20. Kaya doon ay tulog ka resurrection nga may tabo. Tulog ka part sa resurrection. Sa first resurrection, tulog ka part niya ang event. 1 Corinthians chapter 15. And in verse number
20. Okay, verse number 20. It says, "But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. Huh? For since by man cometh death, by man came also the resurrection from the dead." Verse number 22. "For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive." Verse 23. "But every man in his own order, Christ the first fruits. Afterward, they that are Christ at his coming." So nagisgot siya diri og Christ the first fruits, and afterward doon na pa. So nagisgot siya resurrection, first fruits. Unsay sunod? Harvest. Kanos ang first fruits? Sa timeline na to, there is atong timeline, sa biblical timeline, kanos ang first fruits? After 3 days, sa diyang si Kristo namatay, namatay siya, ilubong siya. After 3 days, nabanhaw siya, resurrection. Mautoy first fruits. First fruits. Doon siya kauban. Nga nangabanhaw after his death, burial. So mo to ang first fruits. First resurrection. Sa first resurrection, mo to yung unang party sa first resurrection. Kung sa ikaduhang party sa first resurrection, sa rapture. Okay, sa rapture, naapo dinhi mga tao nga mga banhaw. Sa rapture, gitawag na siya og harvest. Ngano man, mas daghan ang mga taong ma-resurrect during these days. From the cross to the rapture, pero tinaghan ang ma-resurrect din Munang harvest. So sa time ni Jesus Christ, motong first fruits pasiuna. Silang Jesus Christ, nasa kauban, nasigi banhaw. Muni ang ikaduha, unang parte sa resurrection, ikaduhang parte sa resurrection is harvest, ug ang ikatulong parte sa resurrection is gleaning. Unsa ning gleaning? Ug sa harvest pa, ug sa kwan pa ni, sa farming pa ni, hagdaw. Sa agriculture, magtanom og mais. Sa una, magtanom og mais. Pag mamunga ng mais, na sila gitawag diha og pasiuna. Mangita ito kamaisan, ug sa tuig asa tong puso nga dagko na nga pwede nang makaon. O mo to ilang tilawan, pagtilaw, at kwaon nila na tilawan ang uban ana. Sa ilang iluto na basta na sila himuon pagtilaw. Una pangitaon to nilang the best dito nga pinaka nindot nga bunga sa mais, kwaon to siya og lutuon. Nihindot kina nga panahon kay perting kinaunay ana og anagon, bunga ka sa mais. But that is not the harvest. First fruits lang to siya, pasiuna. Ang harvest kani kalaya na sa mais dito na tanan na sanggion na siya mo ng harvest. And after sa harvest, ay mga tao diya nga adto sa imong farm manghagdaw mo nang gleaning. Mo po na sa resurrection. Dinhi na tied up siya sa farming. Ang resurrection, tulo ka parte. Una, first fruits sa time ni Jesus Christ. Ikaduha, harvest sa time sa rapture. Now, ang gleaning, asa may tabo, sa time din sa tribulation sense. Ay, resurrection din may tabo. And in fact, basahon nimo sa Bible na yung mga resurrected saints din na. Even sila ni Moses, nabalik man si Moses sa kalibutan, mamatay siya pero ma-resurrect siya. But there are Jewish people nga na theory gani nga gituwag og
double rapture ang tawag, pero there are 7 rapture sa Biblia. Na ay mga ma-rapture din sa gitawag o tribulation period. And those are Jewish people nga atong makita din ha. Now, or it might be ang mga Gentiles katong pwedeng magpa putol silang liog. So, motoy part sa gleaning. Hinagdaw na lang sila ba? Salin-salin sila sa mga tao nga nabilin tungod sa rapture nga maluwas. So, nabilin sila sa kalibutan. So, pwede pa silang mahagdaw pag abot sa tribulation period. Mo nang tulo ka parte sa gitawag og resurrection. Now, kung imong tan-awon din ang first fruits walay kalambigitan in the New Testament, wala siya'y connection sa giving. Kita na to, walay connection sa giving. Sa Old Testament, na ay giving. Pero that's the law of the Israelites people, the law of Moses nga. Mo ni iyong buhaton because this is part of the 7 feast. Kinahanglan mong mag-perform ni ini. Kinahanglan mong mutuman ni ini or else dili mo i-bless sa Ginoo. So ang mga Israelites people under the law, buhaton nila na i-offer nila unsa man ang mga first fruits sa ilahang pangumap, abot nila o sa ilahang unsa diha nga pinaka the best nila nga na hatag ang Ginoo sa ilang kinabuhi mo toy ilang ibalik sa Ginoo. Mo nga sa ilang panahon mga abot agricultural products. Pero dili siya connected o wala siya nagisgot og monetary form of giving. Pero sa mo sa mga tao karon under the church age, kwarta. When in fact, in the New Testament, dili na about kwarta. It's about Jesus Christ, the resurrected Christ. Ang first fruits. So how ka mga nahimong kwarta na sa atong panahon karon? So in other word, kung mahimo ka ni ining klase sa practice, nang-scam ka og tao. Wala man nagisgot ang Ginoo og first fruits din ang kwarta ang ihatag nimo. Wala sa Biblia. Pangita diya sa Biblia nga ang first fruits nagisgot og kwarta. In the New Testament nagisgot ang Biblia first fruits niya kwarta ang gisgutan. Hatag sa simbahan. Tagay daw kung sa bersikulo din na. Munindag kay mga tao karon mga scammer. That is why I hate those scammers. Why? They are deceivers. Ito makita ingon sa Biblia. Munang ang mga waay kahibalo sa Biblia in town. Bisag bugat kasing-kasing hatag na lang. Can you imagine? O ato lang ibutang. Nakatrabaho tinuod ka sa usa ka posisyon. Ang pagpanarbaho karon perting lisura, ang tao nakasulod og trabaho, pero ang iyang gihigamit ana inutang ng daan. Nangutang na. Sa paghikay sa iyahang mga papilis para makasulod, dako na nag-utang. Kaya mingon bang sa simbahan ng scammer, ikaw nakasunod na nagtrabaho ang una nimong sweldo, unang bulan sa imong sweldo imong ihatag sa simbahan, tibok imong ihatag. Unsa man na? Scam. Asa man nimo nagibase nga ihatag na sa simbahan? Tagay kog bersikulo ana in the New Testament passages na nagisgot ang Ginoo nga ang first fruits nagisgot sa kwarta, nagisgot sa sweldo. Gigamit ning mga term sa Biblia para ang pastor muburot, para ang mga pastor diha o mga leader sa simbahan diha, magkinabuhi, luxurious sa kinabuhi. Tanawon ang klase mga tao ngayon ana. O din na lang ba ito mag-giving? Naatay giving. Kung itong na ay giving. Whether we like it or ang Biblia na ay giving. But, dili ingon ani nga klase nga. Kanabitang lipat-lipat sa tao. Lipat-lipato ng imong membro. Gamit-gamito ng mga biblical term. Unya, imong ingnon nga, form ni sa giving sa Biblia. Ang mga na, applicable pa na. Kung applicable pa na, dapat si Apostol Pablo nagsulti na niya na. Pero si Pablo wala magsulti. Nga ang
first fruits, connected siya sa monetary form of giving. Wala. Mag-isikot si Apostle Paul yan. Manang, bantay mo sa mga scammers. Kaya pertindighan ng mga scammer ng mga tao. Ginamit ang Biblia aron sa pagpangwarta. Ako, I hate nining klase sa mga tao nga nag-scam. Samot na ning mga tao, samot na ning tao diri nga nangilad sa iyang mga membro, ang mga membro gamiton pag adto sa ubang mga lugar aron sa panglimos para lang sa iyang kanindot sa iyang kinabuhi. Samot ang klase sa mga tao, subrap na sa scammer ring klase sa tao nga Scammer magay na maghimo kag practice wala sa Biblia. Unsa pa kaya nang gina Now, what is second resurrection? Amo ni ang dili ang ngayon dapat may aguman sa tao. Ang first resurrection dunay 3 parts. First fruits sa time ni Jesus Christ, harvest sa time sa rapture, gleaning sa time sa gitawag og tribulation period. Ang likayan dapat sa tao kining second resurrection. Unsa na second resurrection? Ang second resurrection, all unbelievers, all unbelievers siya, all unsaved nga mga tao. Tanan nga mga unsaved, dungan sila og pagkabanhaw. Muna gitawag second resurrection. Muna ang Bible, nagisgot siya din sa sa gitawag og Revelation. Revelation 20 verse 5 and 6. But the rest of the dead, yun siya din live not again until the 1,000 years were finished. So, nagisgot siya din until the 1,000 years. Dinhi may tabo ang second resurrection. Second resurrection. Iyon sa Bible, but the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. So, 1,000 years, that's millennium. This is the first resurrection. Diba nahisgot siya, this is the first resurrection. Referring to previous verse din Dili ning gitawag og kining after 1,000 years. Kundili kining na-address sa verse 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had that worship the beast, neither has or his image, neither has received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived. That's resurrected. They were resurrected. In other words, and they were resurrected, and they lived and reign with Christ 1,000 years. So, muning mga resurrection, that's the first resurrection. That's gleaning. That's gleaning. But the rest of the dead were not resurrected. Yung sa itong gibasa diri, we're not again, but the rest of the dead live not again. That means they were not resurrected until the 1,000 years were finished. So, ang una din nga part, gleaning, mutong first resurrection gitawag. Part sa first resurrection. Sa akong gisulti, there are 3 parts sa first resurrection. First fruits, harvest, and gleanings. Ang yang gigamit diri is ang gleaning, tribulational or tribulation sense, at makita din But the rest in siya live not until 1,000 years were finished. Insa din So this is the first resurrection, referring to the souls that live in 1,000 years. Munang gleanings. Verse number 6, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Ingon ang Ginoo, bulahan ka kung parte ka sa first resurrection. Kung na-part ang tao sa first fruits, sa first part, bulahan ka.
Kung ang tao part sa harvest, the second part, bulahan ka. Kung ang tao naging part sa gitawag resurrection or sa gitawag gleaning, the third part sa maong resurrection, siya bulahan ka. Nga naman, ang tao, dili siya mahimong bulahan kung part siya sa second resurrection. Atong ibasa sa verse number 6. Blessed and holy is he that hath part of the first resurrection. Asa man anang tulo, you are blessed in sa Biblia. That's first resurrection. On such, the second death hath no power. But pasabot ang second death, ang second death, lake of fire. Mo ng second death, ang linaw nga kalayo, wala na ikagahom. Wala na ikagahom. Instead, the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So those who are part of the second resurrection, katong mga taong ma-resurrect after the millennium, second resurrection, mao ni matawhana ang moadto sa lake of fire. Mao na ang sulti sa Biblia. Mga bulahan ta, wala naman tayo sa first plot, suma naman si Jesus Christ. Kanang duha o. Kung nining kabuntagon, na atay mga viewers, mapalto sila sa gitwag first or sa second part of this resurrection, means the harvest. Napasay tsansa, tribulation period, pero ang tsansa dito, magpaputol sa liog. Dinhi, dili. Ang diri sa harvest, nindot kayo ang salvation dinhi. Nga naman, kasi Kristo na ang himo sa kaluwasan. Ang part sa tao dinhi, madunggan ng niya ang gospel. The gospel, the pure gospel, iyang madunggan. Makadungog siya, makasabot siya, o mutuo siya sa gihimo ni Kristo sa krus, sa Kalbaryo. Nakatong gihimo ni Kristo ay sufficiente na to nga makaluwas sa iyang kalag. Kung iyan ang tuuhan, maging part siya sa rapture, maging part siya sa harvest. That's resurrection. Bulahan ka. Pero kung mapaltos ka niya nga part, kaya di ka mo tuo, kaya naadyo kay imong kagalingon nga, pagtuo, na kay kagalingon nga relihiyon, anam ko relihiyon, lahi man nagsulti sa mong relihiyon, sige, ato butang, paltos ka. Napakay tsansa gyapon nga mo avail sa gitawag og gleaning. Pero diri nga part, lisod, kaya magpaputol ka na sa imuhang ulo. You must be beheaded, yung sa Biblia. That's the only way nga ang tao maluwas sa tribulation period. Do not accept the mark of the beast, and you have to adto ka sa Antichrist o putlik og ulo. Muna imong baton. Because there's no other way. Walay lain nga pamaagi diha. Kung makasurvive ka sa 7 tribulation period, at ibutang makasurvive ka, wa ka na tatakan. Wa ka na tatakan. Wa ka na pulungan, nakasurvive ka, buhay ka dito. O mosulo, pwede ka makasulo dito nga. Unsa ka, mortal man. But pasabot, wala pa ka sa lawas sa spiritual nga pagkatao. Musulod ka dito nga, physical lang gyapon ka, mo yung physical. Pero di pag-abot din lisod kayo ang way of salvation din Kung taga dinhi ka, taga Pilipinas ka, or taga asa kang dapita sa kuwan, dili ka Hudiyo. You are required once a year nga moadto sa Jerusalem aron mo-offer ka sa mga angayan i-offer dito. Kung di mo na buhaton, yun sa Biblia, kung di mo na buhaton, kastiguhon ka sa Ginoo. Grabe ka stricto ang pag-rule ni Jesus Christ din Ang iyang pag-rule din rod of iron. Ano mabasa nato sa Biblia? He will reign with a rod of iron. Kung mayon ta karon nga, striktuha po ng gobyernoha Balaod. Ay layo ra kay na sa panahon ni Jesus Christ. Unsay rule, unsay balaod, maunay tumanon. Munay lisod kay sa panahon. Sa Bible gani,
Di ka moadto dito, di ka padala og ulan sa Ginoo. Basahon mo ng mga minor prophets, basahan din na ang pag-rule ni Jesus Christ about sa iyang pag-rule sa millennium. Di ka moadto dito, di ka mo obey sa ihang pagdumala, di ka padalag ulan. Looy imong nasod, why ulan? Why tanong mabuhi? Nga naman, punishment. Kaya ang iyang pag-rule, rod of iron. Di basta-basta din na. Wala siya, gusto kang makaadtog, gusto kang maluwas, sa panahon karon perting indota nga naman. Na gihimo na ni Kristo ang kaluwasan. Maminaw ka lang, sabton lang nimo, imong tuuhan, makabaton ka nagkaluwasan. Ikatulong ang butang din number 3, tamdugay. Number 3, first fruits. First fruits are connected to James' teaching. So may teaching din ni James. May teaching si James. James teachings new creation. New creation. Yan natin butang. Konektado siya sa tudlo ni James nga new creation, new life. Tanan to, gigamit niya diri nga passage. James chapter. So James na itong gigamit. So James ta. Mo lang mangguning mga passages sa scriptures ato nakita din James chapter 1 verse number 18. Okay, James chapter 1 then verse number 18. Now there. It says, of his own will begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. So he's talking about new creation. Isa gipakatao kita pag-usab, of his own will begot he us. So nang begot he us, yung sa pagkasulti sa Bisaya man diha. Siya sa iyang kaugalingon nga kabubuton, gipanganak niya kita. Nawa. He's talking about second birth. Born again. Siya begot he us, gipanganak kita niya. Yan siya diha. Gipanganak niya kita, pinaagi sa pulong sa kamatuoran. That's why importante ang word of truth. That's the only way nga ang tao, the word of truth is the gospel of our salvation. That's the only way nga ang tao born again. Yun siya diha. Aaron, yun siya, verse number 18. Gipanganak niya kita, pinaagi sa pulong sa kamatuoran, Aaron, kita mahimong usa ka matang sa unang mga bunga. He's talking of salvation, new creation. Ang first fruits, naghisgot po siya about sa atong salvation. Born again, sa atong birth. Second birth. New creation. So, kung yung tag-first fruits karon, muna siya, Jewish feast, connected siya sa gitawag resurrection, and connected siya sa gitawag og new birth, or kining gitawag og new creation. And sa atong term karon is sa atong salvation. Asa man ang term nga ang first fruits connected siya sa kwarta? Wala. That is why, nini kabuntagon, if there are people nga magtudlo nga ang first fruits nagisgot siya og kwarta, that pastor, that preacher is a scammer. Why? Walay first fruits ang gitudlo sa Biblia. Ang tudlo sa Biblia, ang first fruits, wala siya makakonect sa kwarta. Walay kwarta diya, walay giving.
So ang first fruits atong klarohon dinhi, ang first fruits dili siya connected sa kwarta. Ang first fruits dili siya connected sa imong salary. Ang first fruits dili siya connected sa any form, any monetary form of giving. Dili siya connected diha. So sa ko nagkasulti kung naa may magtudlo nini nga klase sa mga tao, klase sa pastor o kinsa nga magwawali din ha, kana mark that person. Nga naman kanang tao scammer na. Nga naman why bersikulo sa Biblia, especially sa New Testament, nga nagtudlo nga ang first fruits is about money. Wa na siya nagisgot diha og kwarta. Ang gisgutan din ha sa Biblia, feast, agricultural products, nagisgot siya resurrection, o nagisgot siya new creation, but pasabot new birth, born again. Ang word nga gitawag first fruits. That is why importante nga doon natin kahibalo sa pulong sa Ginoo para di ta mabiktima sa mga taong deceiver, sa mga taong scammer. We need to have the word of truth, the word of God.